Pag paalisin nila ako dito, or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na Vice President. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbong President. Hindi ko gusto tumakbong Vice President. Tumakbo lang ako dahil kailangan mapatuloy yung development projects sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. Wala na ito, may sayad talaga ito si Sara Lustay Duterte na ito. Anong development project na sinasabi mo? Ay nung nasa DepEd ka, tsaka sa OBP, 625 million ang kinurap mo. Aling project doon? Yung project, yung pagkukurap. Tapos hindi mo hangad na maging Vice President? Hindi mo hangad maging Presidente? Kasasabi mo lang, bakit gusto mo maging President? Para iligtas mo yung buong pamilya mo. Maiuwi ang ama mo, tapos yung mga kaso nyo, gusto nyo linisin, ganon. Tapos sasabihin mo, hindi mo ambisyon. Anong project development na sinasabi mo? Wala ka pa naman nagiging project simula magti 3 years ka na sa BP. Puro corrupt ang inatupag mo. Yung proyekto mo, yun yung pagkukuha ng pera ng kaba ng bayan. Yun yun. Kaya nga na binansagan kang Lustay eh. Bobo talaga. Hello! Diba? Ang galing magdrama sa social media. Ito si Inday Lustay Sara Duterte. Ano yung project? Kayong mga Duterte, comment nga kayo ano yung project na sinasabi niya. Project ba yun? Yung mag-corrupt? Napakinggan nyo naman, di ba? Yung project niya, hindi raw siya tumakbo pagka Vice President, hindi raw kawalan, at wala siyang pangarap maging Presidente. Itanong mo yan sa pagong, sabihin mo yan sa pagong, Sara Duterte. Hindi ako naniniwala, hindi ka tatakbo pagka Presidente. Tatakbo ka kasi gusto mo, maipabalik mo yung ama mong karton. Di ba? Tatay mong karton, dapat mabulok yan dahil sa kanyang ginawa sa war on drugs, sa kanyang sa administration na panahon niya, mabubulok dapat. Tapos sabihin mo, project development mo is tapusin mo, di ba? Luzon, Visayas, Mindanao. Wala ka namang proyekto simula dumating ka, nagiging Vice President ka. Yung DepEd nga, puro pagnanakaw, OBP, di ba? Ang dami mong corruption na issue. Kaya nga kababanggit ko lang kanina, kaya ka na-impeach, sa Kamara dahil sa kabalastugan mo, 'Di ba? Ngayon may parating na impeachment ka by February. Ngayon pa nga lang tadad ka na sa kaso eh. 'Di ba? Plunder, maraming kinaso na sa iyo eh. Oo, hindi ka basta-basta matatanggal diyan sa posisyon mo. Oo, imbestigahan ka. Yan ay panimula pa lang yan kasi ang 2 years madali lang yan kasi pag wala ka na sa posisyon, maniwala ka, pasok ka sa huyo, ikaw naman ang isusunod dyan sa ama mo. Maaring hindi ka madadala sa ICC, dito ka dadalhin sa Muntinlupa. Talagang uuwi ako pag ito ang makulong si Sara Duterte. Pero hanggat yan ang nandyan sa Pilipinas, aging presidente, ay di bali mabulok ako dito bilang OFW. Wag lang yan magiging presidente yan si Inday Lustay. Ubos ang pera ng Pilipinas. Kung anong ginawa ng ama, kaya nga lumaki ang utang ng Pilipinas nung simula nung umalis si Duterte Digong na yan, lumaki ang utang, iniwan niya kay Bongbong Marcos. Pinakamalaking iniwang utang niya si Duterte. Mawawala na lang sa mundo, nag-iwan pa ng utang, 'di ba? Tapos yung pera na inutang, unti-unti naman kinukuha nila sa mamagitan ng mga flood control kamo, yung project, 'di ba? Si Pulong nakuha niya 51 billion, 'di ba? Diba? Yan yung mga dinala niya ng pera para mangutang at unti-unti naman. Kaya yung mga galamay niya, katulad ngayon, nakukulong na yung mga senador na mga Duterte, di ba? Mga galamay. So doon yung napunta yung mga pera na inuutang ni Digong na karton, So wala na yan. Babagsak ng pabagsak ang mga Duterte. Ikaw, DDS ka? Dapat mag-isip ka na. Sinusuportahan mo yung magnanakaw, corruption. Tapos ito pa, babalik ta rin si PBBM pa ang may kasalanan. Siya na nga yung nagbulgar na may corruption sa bansa natin. Kasi alam ni Digong na may corruption that time. Pero anong ginawa niya? Wala. Kunwari, imbestigahan pero wala namang naging imbestiga. Kasi imbestigahan niya yung sarili niya. 'Di ba? Yung mga pamilya niya, mga senador niya, mga protector. So hindi gagawin 'yan. 'Di ba? Si Mark Villar tahimik kasi alam na siya yung secretary ng DPWH eh. 'Di ba? Pero tahimik kayo mga DD shit, 'di ba? Pero ngayon si PBBM na nagbulgar, alam niya maraming babanat sa kanya, maraming aalis sa kanya, marami siyang, alam mo yun, pero hindi siya natatakot.
Tapos sabihin nyo, weak leader si PBBM. Yan ba yung weak leader? Binabanatan ang mga korupsyon, mga senador, walang pinipili. Yan ba yung weak leader? Oo, parang aso yung Duterte, tahol ng tahol. Sila Sarala, putak ng putak, mura ng mura. Pero wala namang ginagawa. Duwag din yan. Lahat ng Duterte, duwag yan. Lakas maghamon. Pero pagka patulan mo, wala, aatras sa daming dahilan. Di ba? Patulad di Baste, si Pulong. Di ba? Patunay na lang yan eh. Oh, yung si Baste na lang. Oh, gusto niya makipagsuntukan kay Torre. Anong nangyari? Wala. Si Pulong gusto humarap sa ICC. As ICC sa ICI. Oh, si Sandro ang humarap, siya hindi. Ang daming dahilan. Gagawin ganito, ganyan. Yung ama niya, makipagbarilan siya doon sa dating general. Wala naman. So, puro lang sila, no? Puro putak. Pero si weak leader kamo, tahimik pero makamandag pala. Kaya saludo ko kay PBBM, no? Sa lahat ng supporters ng PBBM, suportahan po natin, magtulungan tayo para bantayan natin si PBBM. Alam natin hindi niya kakayanin mag-isa. Ay, alam ko magaling si PBBM talaga. Pero iba pa rin yung tayo yung magbabantay sa mga fake news vlogger, mga DD shit na yan, mga supporters nila, lalo na may mga nagko-comment na DD shit, mga bubo yan, mga bubo kayo mga DD shit na yan, magising kayo sa katotohanan, no? Yan yung babantayan natin. 'Di ba sila, kung gagawa sila ng kalukuhan, bahala sila sa buhay nila. Sana nga, yung ginawa ni Duterte noon sa war on drugs, nung tukhang, sana nangyari din sa pamilya ng mga magmura eh, 'di ba? Yung mga DD shit na yun eh. 'Di ba? Gising naman kayo, gawin niyo yung facts, patunay. 'Di ba? Hindi yung puro lang kayo adhuminin bobo, bangag yung si PBBM, bangag yung vlogger na yan. Ito, ikaw tanga ka, wala ka selfie. Walang utak, hanggang doon lang kayo pagmumura. Pero yung facts, wala. Bagbagsak ng mga Duterte. Ganon ang mga Duterte.